Hello? Headset. Hello? Hello po. Hi, good evening. Yes po. Good evening. Good evening. On. Good evening po. Oh my God. Katuwa. Nakakatuwa yung alin. Ito po. Ang dami ko pong message tapos hindi ko po ma-expect na ako na yung Nick. Aww. Ay. Teka lang, i-check ko lang ha. Opo. Kayo ba sa online, narinig niyo ba yung caller natin? Narinig niyo ba? Can you guys... Oh yeah, narinig. Alright, anyways. Hi, magandang gabi. What's your name? My name is Lindy po. Lindy. Live na tayo ha, Lindy. Yes po. How do you spell your Lindy? L-Y-N-D-Y. Ang arte naman, daming Y. Ilang taon ka na, Lindy? 36 po. 36. And you're calling from where? Opo. From Malaysia po. Malaysia. Alright. Nakakain mo dyan yung bihon? Opo. Yung nakasupot? Yeah. May chef po kasi kami dito na Pilipina din. Kasama namin sa bahay. Hindi, parang yung bihon dyan, parang ano yun eh. Parang it's a Malaysian cuisine, no? Parang ganun. Opo. Mahilig kasi sila sa noodles eh. Oo. Opo. Natikman mo na yon yung bihon na yon? Yung mga ano lang, leftover lang ng amo. Hindi, nagpunta ko dyan kailan lang kasi anong nangyari. Nakasupot lang siya tapos doon mo sa supot kakainin. Ang sarap din. Panalo rin. Ako po, panalo po. Anyways, si Lindy ay gano'n nakatagal sa Malaysia? Mag 1 year na po sa January 3. Mag 1 year na. Okay. Kailan ka ano pang bansa napunta mo bago Malaysia or yan ang unang abroad mo? Hindi po. First po is Saudi and then Abu Dhabi. Tapos ngayon po Malaysia. Talagang no? Career OFW ka, no? Yes, opo. Anyways, may asawa ka na? Live-in partner po. Gano'ng katagal na kayo magka-live-in? Magsi 6 years na po ngayon, 28. May anak kayo? 2 po. 2? Opo. Ilan taon yung panganay? 4 years old and 2 years old. 4 and 2? Opo. Kaya kakabalik mo lang sa abroad dahil nagbuntis ka. Opo. Okay, gets ko naman. Anong problema natin? Ito po, paano ba ako mag-umpisa? Okay bali po, 2019, na Abu Dhabi po ako. And then, December 2019, kasi flat po yun siya dun sa, di ba, sa Middle East. So, next room lang namin, yung which is tatay ng mga anak ko. Doon kayo nagkakilala sa Middle East? Opo. Sa Middle East kami nagkakilala. Okay. And then po, yun, usap-usap, ganyan. May work siya, but that time po kasi wala akong work kasi naka-tourist visa lang po ako. Naku, isasabi ko sa inyo. Tapos? Papa Jack, to tell you frankly din po kasi kailangan ko kasi ng real advice. So, I will tell my real situation. Actually po kasi, kabado ko. Kaya po ako naharating ng UAE is to work as a escort girl. Like that. Wait. Parang nandun ka because of that kind of business. Yeah, opo. Kaya ka naka-tourist visa? Opo, kaya po ako naka-tourist visa for 3 months. So, on my first month, nakilala ko po siya. So, yung parang what you call na boogie namin, ganyan, katabing kwarto lang din po nila. So,
I think meron na siyang idea kung bakit ako nandun. Kasi years na silang magkakakilala tapos iba-ibang mga babae yung mga nandun, ganyan. Pero hindi na yun sinasabi sa akin until now na alam niya na kung ano ko. Opo. I have a question for you. Opo. Sa Pilipinas yan na yung trabaho mo na, no? Opo. Oh, ilan taon mong ginawa sa Pilipinas bago mo naisip na, teka lang, parang mas okay ito sa abroad ah? Actually po kasi 4 po yung anak ko. So may anak na po kong 2 sa una, tapos po sa kanya ngayon 2. So yung first baby ko po kasi, na which is 17 years old now, single mom po ako ever since. Okay. Tapos po yung parents ko that time, itinaboy ako kasi pinili ko yung tatay ng mga anak ko kaysa sa kanila. Okay. Na which is yung binubugbog ako, ganyan. Kaya ayaw nila doon. So yun na nga po. So kailangan kong mabuhay. Kailangan kong buhayin yung anak ko. So yun yung tingin kong easiest way para magkaroon ako ng ano yan. Well, no judgment. Nandyan eh. Tinatanong lang natin. Hindi naman para. Opo. Nandyan eh. Tapos na yan. Tapos. Opo. Tapos ayun po, di ba? Ito na po sa UAE. Ganun nga po. Then, ang tanong ko. How long did you do that in the Philippines? Ilang taon na ba yung anak ko? You did it a very long time. Opo. Ilang taon na yung anak ko? 17. So, almost 17 years pa Jack. Opo. But nagkakaroon naman po kasi ako minsan ng time na merong someone na magsusupport po sa akin for a year. So, hindi talaga siya yung as in na ano. Okay. Anyways, lang tayo, just to have, Opo. So, nagpunta ka ng Dubai, na-meet mo siya, tumigil yung career niya. Tama? Opo. Okay. Then, nakilala ko po siya, tapos, noong time na yun, hindi ko pa po alam na may girlfriend po pala siya. Tapos, ngayon, yung medyo, kasi, ang uwi niya po kasi is madaling araw. So, ako, minsan, after ko magpunta dun sa, out of ko na, meet up, naaabutan ko siya dun sa labas ng flat. May kausap siya, pero hindi ko alam is family niya yun or something, ganyan. Tapos, syempre, isa lang yung kusina namin, isa lang lahat, diba? Isa lang bathroom, ganyan. So, umupo ako doon. Tapos, pinutay niya yung phone. Tapos, yun, kamusta? Ganyan, kamusta? Something like that. Tapos po, nagsimula ng conversation naman ganyan sa inad niya ako sa Facebook. Inad ko rin siya, ganyan, in-accept. Tapos, lumalim hanggang sa one time, bigla niyang sinabi sa akin na may feelings na siya sa akin. Well, no. Siyempre meron kayong common, meron kayong napag-uusapan na regular, kaya nagka-feeling siya. Usapan tuwing lang po tambay lang po sa kusina. Kasi yun, opo, gano'n lang po. Pag yung oras ng uwi niya galing trabaho, tatambay lang po siya sa kusina saglit. Tapos ayun, minsan tetsempo na tatambay lang din ako doon, yun, hangout. Tapos minsan may something konting beer, iinom lang, ganyan. Pero may kasama pa kaming iba. Opo. Tapos ayun na po. Tapos sabi niya sa akin na gusto niya na po ako, ganyan. Then sabi ko, baka may girlfriend ka? Sabi niya, meron. Tapos, baka may anak ka. Sabi niya, meron din. Sabi niya po kasi sa akin may anak siya. So sabi ko, wala namang issue kasi may anak naman ako. Tapos, ayun po yan, ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, bakit ka nagloloko sa GF mo? Sabi ko ganyan sa kanya. Sabi niya, meron na kaming hindi pagkakaunawaan or something like that na hindi ko na po siya itinanong pa sa kanya. Tapos, ito po, ngayon, lumalim na po ng lumalim. Umabot na po ng pandemic. So, syempre, bawal na po lumabas, 2020. Oo, bawal. Sinabi ni Kim Chiu yan, di ba? Bawal lumabas. Bawal lumabas po. Ayun na, bawal na lumabas. So, na-stuck man lang po ako dun sa flat. Pero meron po kasi akong isang Emirati. So, may hawak akong isang Emirati na sumusuport sa akin. Kasi po, di ba, naka-visit visa lang ako, ganyan. Once in a month lang kami nakikita to give me yung lahat ng support. Na which is, alam niya po.
Alam po nung lalaki. Tapos, ayun na nga po. Oh my God. Basta alam niya na po kung ano yung mga past ko. Wala naman po akong inano sa kanya. Tapos ngayon, 2020, di ba? Tapos, ngayon, dumating yung point na nawalan ako ng contact dun sa sumusupport sa akin. Sa Emirati. So, opo, si Emirati. Nawalan kami ng contact. So, parang kailangan ko po isanla yung passport ko. Kasi uso yun eh. Yung pag wala kang pera, isasanla mo yung passport mo para makabili Maraming ng ang gumagawa visa mo. niyan. Opo. Isa na po ako doon. Pero ang laki po ng tubo. Oo nga daw, sabi nila. Opo. Almost half, more than half. Okay. Yung tubo. So, syempre, kapit-patalin na rin ako. Kakilala din ng dati kong bugi. So, binigay ko yung passport ko, kapalit ng visa ko, tapos may pirma ng mga kontrata, ganyan na, humiram talaga ako sa kanya ng pera whatsoever. So, ngayon yung passport ko na sa kanya. So, hindi ako maka-apply ng work kasi yung passport ko, hawak nung Pinay. Pinay po siya eh. Tapos, sabi ko, may nag-aantay na sa akin ng work. So, kailangan kong mag-apply. Kung pwede, kunin ko yung passport ko. Tapos, pagkatapos naman ako mabisahan, ibabalik ko na lang din sa kanya. Hindi pa payag yun, no? Oo, yun nga po. Hindi nga po siya pumayag. So, kahit po anong klaseng pakiusap, ayaw po. So, ang ending, nagpa-lost passport po ako. Nagawan ko naman siya ng paraan na ipa-lost passport ko na. Wala akong choice kasi gusto ko na magtrabaho. Parang 1 year na ako nandito so walang nangyari sa akin or itong ganyan. Pero nung nasan ako po sa yung passport ko, mga after 4 months, kumontak ulit sa akin sa Emirati. So that's why yung mga past na utang ko dun sa bahay na rent na 4 months na nawala, binayaran ni Emirati. Kasi alam niya na utang. Pero yung utang ko about dun sa passport is ayaw niya kasi masyado daw po malaki. Kasi more than dun sa 4 months na inutang ko dun sa rent na nawala. Okay. So parang sabi niya, much better you get new passport. Like that niya. Tapos ayun na po, nung naman pong may passport na ako, para po mag-medical ako dun sa trabaho, nag-positive naman po siya. Nabuntis po ako. Oh, okay. Opo, ayun. Nabuntis naman po ako. Tapos ayun po, kinausap ko po yung lalaki. Sabi ko po sa kanya na, paano gagawin natin? May girlfriend ka. Sabi niya sa kanya, ayoko nang makasira ng relasyon. Siyempre gusto ko ako, di ba? So, noong time na yan, alam na niya kung anong trabaho mo? Feeling ko po, pero hindi niya po kasi ino-open yun po kasi mahirap sa kanya. Masyado siyang tahimik. So, hindi po talaga siya nag-open. Alam ko yung trabaho mo, bakit ka umaalis ng bahay, tapos pagbalik mo may grocery ka na, bayad ka na ng visa mo, bayad ka na ng lahat. Hindi siya nagsasabi. Pero alam ko may idea siya. Parang ganun. Tapos ito po, mabait po siya, Papa Jack. Sobra niya po mabait. So, ngayon po, umuwi po ako ng Pilipinas. 2021 March. So, uso pa po yung mag-hotel ka muna. Ano ba tawag doon, Papa Jack? Quarantine. Quarantine ka muna. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi ako pwedeng, kasi wala na po akong parents eh. Sabi ko, hindi ako pwedeng umuwi doon kay ate ko, na which is nag-aalaga doon sa 2 panganay ko. Kasi, in-offer naman niya sa akin nung nabuntis ako na meron siyang sariling bahay na pwede kong uwian, sabi niya ganyan. So, in-insist ko na doon ako umuwi. Parang gumawa na ako ng dahilan na panood. So, yun na po, ang sumundo sa akin doon sa hotel is yung parents niya. Okay naman po. Tapos umuwi naman po ako doon. Tapos ito po, pagdating ko po nung bahay, saka pa lang po kinausap ng parents niya at saka yung babae na which is yung girlfriend niya. Okay. Tapos, nung nasa Pilipinas ko lang po nalaman na 10 years pala sila nung babae. Tapos almost may plan na silang magpakasal. Hindi lang natuloy kasi hindi umuwi yung live-in partner ko kasi pandemic, delikado kapag umuwi. Walang kasiguraduhan yung pagbabalik. Okay. Ganon. Opo. Tapos, sinausap po yun yung parents na buntis nga po ako, ganito, parang wala na, pasensya na sa nagawa ng anak ko, ganyan, nag-say sila ng sorry dun sa babae, ganyan. Tapos, wala naman magagawa yung babae kasi nandun na ako. Pero hindi kami nakita, hindi kami naghaharap.
Tapos ayun naman po, okay naman po. Tapos umuwi siya 1 year after nanganak ako para pabinyagan yung bata. Kasi kailangan ng pirma niya para sa birth certificate. Tapos pag uwi niya, nabuntis ako ulit. Kaya medyo magkasunod sila. Medyo magkasunod sila ng bata. Ang lamig ng panahon. Oo. Ang lamig ng panahon. Kasi di ba, 1 year eh. So, ano? Niya, 1 year po. 2021 po. Tapos ang dinig ko, wild 1 year pala. Ano ba na? 2021 po kasi ako nung nanganak. Tapos umuwi siya ng 2022. Ng birthday ng baby, 1 year old, sabay po ng binyag. For 1 month lang po kasi siya. Every year po kasi nakaka-uwi siya ng 1 month. Ganon. So, yung 1 month na yun, nakabuo kami. Kaya po, nakadalawa kami ng baby. Tapos, ito na po talaga yung pinaka-hardest part, no? Ano ka na siya, shortcut ko na papad. Ngayon, di ba, magsi 6 years na po kami ngayong December. So, last year, before ako magpunta ng Malaysia. Ano nang nangyari dun sa fiancé dapat niya? Tumahimik na po siya. Wala na po silang contact. Kasi malapit lang din po yung bahay ng babae dun sa bahay ng ka-live-in partner ko. So, sa madaling sabi, she just gave it up? Opo, she gave up. Tapos yung parents niya pa po kasi were you able to get the chance to apologize to her? Hindi po eh. Would you have wanted to do that? Sa totoo lang, hindi rin po. Opo. Tas, ito na nga po, parang may karma na siya. Dahil ayun nga, Papa Jack. So, okay naman po ang lahat. So, before po ako pumunta dito sa Malaysia, meron po akong isang nakachat, which is nung nasa Saudi pa po ako. So long time pa, bago ko pa makilala tong tatay ng mga anak ko. So parang 8 years bago siya nagparamdam na, hi, kamusta, ganyan, balita sa'yo, ganyan. So okay lang, ganito, may pamilya, ganyan. So parang chat-chat lang, kamustahan lang. Tapos parang na coincidence na siya, nandun lang din sa lugar kung nasan ako. Tapos parang sabi niya, wanna meet up? Sabi niya ganyan. Saan to? You were in? Dito po, nasa Pilipinas po ako that time. Okay. Opo, last year bago po ako magpunta ng Malaysia. Knowing that you were committed sa father ng mga anak mo, may chat ka na. Opo. I admit, Papa Jack. Tapos ayun na po sa... Okay. Opo, tapos po, parang out of curiosity po kasi ako eh. Kasi never po kami nag-meet nga nito nung kachat ko for 8 years. Tapos parang sabi ko, ba't parang after 8 years, bigla siya nagparamdam, nagkamusta siya, ganyan, tapos want to meet up, ganyan. Tapos ako naman, parang wala lang sa akin, parang curiosity lang po talaga, pure of curiosity ako. So sabi ko, okay, sige, pero dito ka na lang sa bahay. So pinapunta ka siya dun sa bahay namin. Wala naman akong intentional or something. So sabi ko, okay, kung gusto mo, punta ka na lang dito sa bahay namin. Sabi niya, wala ba magagalit? Sabi ko, wala naman tayong gagawin masama eh. Punta ka naman ka ako ng maliwanag. Sabi ko ganyan sa kanya. So sabi niya, okay. So ito na po. Kasalanan ko, Papa Jack. Kasalanan. So yun, nagpunta po siya. So, yun, nagpunta siya. Tapos, andun naman yung 2 kids ko. Kasi 3 lang kami nandun sa bahay eh. Kasi, yung 2 anak kong panganay, nandun sa sister ko. Tapos, yung 2 maliit, kasama ko dun sa bahay namin. Kita kami, usap kami, ganyan. May something na try, Papa Jack. Aminado ko. Nag-attempt siya na may mangyari sa amin. Tapos, luckily, umiyak yung anak kong lalaki, yung bunso, na which is 1 year old pa lang nun mahigit, na nasa kwarto. Umiyak yung baby. Tapos, ayun, sabi ko sa kanya, wait lang, sabi ko ganyan. Tapos, ayun, karga-karga ko. Tapos, sabi niya, okay, sige, uwi na lang ako. Sabi niya ganyan. Sabi ko, okay, uwi ko. Okay naman, Papa Jack. Okay ba naman? Hindi ko ini-expect eh. Tapos ganito, nung day din na yun, nag-message siya sa akin ng weird. Sabi niya, ang bango mo, like that. Tapos, ang bilis naman. So, yung wala namang nangyari, pero yung message niya is like that. Tapos ako naman, sabi ko, ha?
Sabi ko, ano ibig mong sabihin? Sabi ko, di ba nga ako, umiyak nga yung bata. Ganyan sabi ko. Tapos ayun na, tapos kung ano yung mga mini-message na parang something na pinag-uusapan about na may nangyari. Tapos, yun na po, okay naman na po. Hindi ko na siya nireplyan, ganyan. Tapos, Papa Jack, nandito na po ako sa Malaysia. Wala po talagang ID yung live-in partner ko. So, andito na po ako sa Malaysia. Tapos, bigla lang, nag-message po ako sa kanya. Nakita ko po kasi siyang online. Sabi ko, uy, kamusta? Ganoon po siya yung naka-meet up ko. Sabi ko, uy, kamusta? Tapos, biglang nag-message, tapos may clown na emoticon na. Okay lang. Tapos, ha. Tapos may clown lang. Sabi ko, ang weird mo naman. Sabi ko, ganyan. Tapos, mga 10 minutes bago siya nag-reply, sabi niya, ang dami niyo palang conversation dito. Sabi niya, paano kaya pag nalaman ng asawa mo yung ginagawa mo sa kanya? Sabi niya gano'n. So, ang lakas ng pintig ng puso ko. Sabi ko, bakit? Anong nangyari sa'yo? Sabi ko ganyan sa kanya, may mga pa kayo dito mga conversation pa kayo ganyan na. Paano kaya pag nalaman ng asawa mo? Madali naman akong patahimikin Sabi niya ganyan. Alam mo na kung anong gusto ko. Sabi ko, anong ibig mo sabihin? Sabi niya, madali namang kontakin yung asawa mo. Yung pala, nanghingi siya ng pera. Hindi ko mag-gets. Tapos, nag-message sa akin yung lalaki, mga 3 days na, yung naka-meet up ko, nagamit ang ibang account. Ang sabi niya, nahack daw po yung account niya, Papa Jackson, nahack daw po. So sabi ko, paano nangyari? Paano nangyari yun? Kasi magaling siya sa computer Magaling siya, marunong siya. Dati na siyang nangahack. So bakit hindi niya ma-recover yung account niya? Tapos, alam mo ba, minessage nung sinasabi niya na nag-hack, minessage niya lahat ng kamag-anak nung asawa ko. Na dumating dun sa time na pati yung kapatid na message niya. So, ayun. Kilala niyo ba si Lindy? Ganyan. Gusto niyo bang malaman yung sekreto niya na ginagawa niya na kalukuhan sa asawa niya? Like that. Tapos, i-message sa akin nung pinsan, kasi dumating sa pinsan in-screenshot sa akin. Tapos, sabi niya, seryoso to, ano ba to, sino to, bakit yun tingin ko sisirain ka. Sabi ko, shit, ano ba, hindi ko po alam kung anong gagawin ko, natataranta po ako. Tapos po nun, hawak ko po kasi yung Facebook account nung partner ko. Sa Jackson, binubura ko po yung mga message kapag nababasa, pag nag-chat yung account na yun, ako na po mismo yung nagbubura, inaagapan ko na. Tapos plano ko na po talaga siyang sabihin. Kaya lang po, yung kapatid niya po, na babae, sabi niya, nabasa mo ba yung chat ng pinasa ko sa'yo? Tapos nabasa po ng asawa ko na, ano yun, wala naman ako nakita. Sabi niya, pinasa ko sa'yo lahat, ba't hindi mo nakita? Sabi niya, baka binura niya. Tapos sabi ng kapatid niya, sinong niya? Sabi niya, doon ka sa WhatsApp mag-message sa akin. Ayun. Doon papadyak ko lahat sa WhatsApp. Lahat ng conversation namin from the start. Lahat. Nalaman niya po. Lahat na po nalaman niya. Tapos nakipaghiwalay po siya sa akin, Papa Jackson. Humingi po ako ng sorry sa kanya. Nilinamin ko po yung pagkakamali ko. Sabi ko po sa kanya, wala kang kasalanan. Ako may kasalanan. Malandi ako, naglandi ako. Ako may kasalanan, wala kang pagkukulang. Ako yung may kasalanan. Patawarin mo ko, Daddy. Tignan mo ako na isa pang pagkataon na isa natin yung pamilya natin. Sabi niya sa akin, ayaw niya na kasi nasira ko yung tiwala na which is naiintindihan ko. Sabi ko, palipasin natin. Sabi ko, sige, bigyan kita nung katagal. Mag-antay ba ako? May antayin pa ba ako? Sabi ko sa kanya, hindi ako sinasagot. Ito na lang po niya nalaman by October, nalaman niya itong October lang, lahat po. So, October, November, December, kasi 3 months na kami ihiwalay. Binalak niya po ako sa WhatsApp, pero sa Messenger, hindi pa po. Kasi po, uuwi po siya ng Pilipinas sa New Year. Kasi sabi niya sa akin, mag-usap na lang kami para sa mga bata. Sabi ko, paano tayo? Paano ko?
Sabi niya, bakit hindi mo naman yan naisip? Ginawa mo yan. Sabi ko, sorry. Sorry, hindi ko na, kumbaga, napagtanto naman yung nagawa ko. Kala ko kasi nagbago na ako. Kasi for the longest time, Papa Jack, simula na nagsama kami sa bahay lang talaga ako. Alaga ako ng bata. Ang laki ng pinagbago ko. Dati nagsusugal ako online or sa live. Nagiinom ako. Barkada ako. Wala sa naiwasan ko nung naging kami. One time lang Jack talaga nangyari. One time lang talaga. Kasi in one time lang. Yan lang talaga yung ginawa ko. Kaya sabi ko sa kanya, nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako, patawarin mo ko. Kahit hindi 100% yung tiwala mong ibibigay sa akin. Kahit 0.5 na lang. Kahit point na lang. Subukan natin ulit. Sabi ko sa kanya, mahal na mahal kita. Sabi ko, wala talaga yung nakachat ko. 100% landi lang yun. Landi lang talaga. Sabi ko sa kanya. Sabi niya ako, alam ko, mali ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko pa deserve pag second chance. I'm sorry po. Hindi ko na kayo napagsalita. It's okay. It's okay. Iniisip ko po. Sabi ko sa kanya, Daddy, nandito ako para sabihin ko sa'yo lahat ng pagkakamali ko. Nandito ako para sabihin ko sa'yo nagmamakaawa ako. Kung magkasama lang tayo, kung kaharap kita, luluhod ako. Tawarin mo lang ako. Malaman mo lang nagsisisig ako. Pares po kasi kami LDR eh. So, ang hirap, Papa Jackson. Tapos ang sakit pa nito. Sinabi niya na sa magulang niya. So, wala na kami. Sabi niya sa akin, hindi niya sasabihin sa mga anak namin yung ginawa ko. Or sa kahit na sa side niya. Ayun naman din daw po. Mabait niya, Papa Jackson. Ayun din daw po niya na maging masama akong image sa mga side niya. Kasi kahit pa paano, nanay ako ng mga anak niya. Ang inihiling na lang sa akin, yung mga bata sa kanya mapunta. Lalit pa yung mga bata. Sabi ko, mahal ko sila. Pero kung yun yung paraan para mapapatawad mo ko, sige. Bibigay ko sa kanila. Bibigay ko sa'yo yung mga bata. Pero hindi mo pwede silang ilayo sa akin kasi ako yung nanay nila. Nakakausap ko naman po yung mga bata araw-araw. Nakakausap ko sila araw-araw. Pero andun po yung kasi uuwi na siya eh. Sabi ko sa kanya, pwede ba pag umuwi ka, magkasama mo yung mga bata, tawagan mo ko. Pwede ba update mo ko kung anong ginagawa niyo? Pwede ba sabihin mo sa akin kung saan kayo pumunta? Masaya ba kayo? Tulog na tulog ako pa ba niya kung talaga. Diba na, inisisiyo ko sa isang beses na ginawa kong pagkakamali. Sisig talaga ako. Pero hindi niya na ako papatawad. Tapos one time, kasi sa sobrang pagsisend niya sa akin ng mga screenshot na ebidensya ng mga conversation namin, no? Sinend niya sa akin sa isa-isa para wala na akong kawala. Narong-send siya. Yung ex niya for 10 years, Papa Jackson, ini-stalk niya. Ini-stalk na niya. Ako nag-block nun eh. Binalak ko yun sa account eh. Sabi ko sa kanya, nalikan mo ba siya? Tapos, mabilis kasi yung pagka-appear. Mabilis yung pagka-appear, pero nakita ko yung picture ng babae.
alam ko kasi ini-stalk ko yung babae. Nakita ko yung picture niya. Tapos may message yun, B. Nagpapalitan sila ng salitaan ng B. So which is yun yung tawagan nila. Sabi ko sa kanya, nagkapatawaran na ba kayo? Mas pinili mo babalikan siya kaysa ayusin yung pagsasama natin. Mas gusto mo magsimula kasama siya kaysa sa akin. Gano'n na lang ba yun kadali? Ang sabi ko tanong sa kanya, sinisin na lang ako ng sinisin. Sabi ko sa kanya, yung babae nga kasi sila nagkaroon ng anak sa iba. Pero tinanggap na yung babae, nagkaroon ng anak sa iba, pero tinanggap na yung babae. Pero wala pa kami doon Yung girlfriend niya for 10 years. Sila. Tapos naghiwalay sila. Tapos yung babae nagkaanak sa iba. Tapos binalikan niya. Tapos nung tinanong ko po siya, di ba naalala niyo, sabi ko, tinanong ko sa kanya kung may anak siya. So sinasabi niya yung bata is anak niya. So gano'n niya kamahal yung babae na ina-admit niya na yung anak ng babae is anak niya. No, which is hindi naman pala talaga. Kasi nakaipili na yung bata sa tunay ng tatay. Naisip ko, ano ba? Bakit hindi ako pwede magkaroon ng second chance? Bakit unfair? Parehas naman tayo nagloko doon sa babae. Sa ex niya, parehas naman kami may kasalanan. Pero bakit parang ako lang muna yung nauna? Bakit ganun? Sorry po. Okay lang. Go ahead. I'm listening to you. Magagawin ko pa kay Jackson. Asa pa po ba ako? Hindi pa papatawarin pa niya ako. Alam ko, mahal niya ako, pero nasaktan ko siya kaya gano'n na siya naging katigas sa akin. Alam ko, mahal niya ako. Mahal niya ako. Ay. Message ko po siya. Sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Sabi ko po sa kanya, di ba tayo pwede maging magkaibigan? Magsimula tayo ulit. kahit kaibigan lang muna, parang magkakilala. Hindi siya nasagot. Tapos sabi ko, pwede pa rin ba kitang tumagin, Daddy? Sabi niya, ikaw bahala. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, okay na ba kayo ng ex mo? Kayo pa rin ba? Kayo na ba? Or nag-workout ka para ayusin yung sa inyo? Magabalikan kayo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala akong mahal sa inyong dalawa. Kasi kasuhin ko po na yung sarili ko at saka yung mga anak ko. Kahit isa sa inyo dalawa, wala akong mahal, sabi niya. Which is, hindi ko alam, para sa akin, naniniwala ako. Pero doon sa screenshot kasi na wrong send siya, dinelete message niya agad eh. Nakita ko, nagpapalitan na sila ng tawagan na B. So doon ako na imbis na siya yung magka-trust issue, ako pa ngayon nagka-trust issue dahil doon sa na-wrong send niya sa akin. Pero kung mangyari man yun, natanggapin ko kung bumalik man siya. Natanggapin ko kasi may kasalanan ako sa kanya. Pero kung willing siya, naayusin yung para sa amin, hindi ko na para ungkatin kung nagkabalikat ba sila, kung nagkaan ba, wala na eh. Doon na lang ako doon sa ayusin namin. Simula kami ulit. Ayusin namin ulit. Oo, pwede pa. Makakaya pa. Kahit hindi 100% yung tiwala. Basta subukan lang namin ulit. Kahit sabi ko nga sa kanya,
Kahit nalalamig na sa akin, kausapin ako. Basta gusto ko lang makikita kita araw-araw pagkaya sa ginagawa natin. Kahit malamig ka sa akin, basta alam kong babalik ka sa akin. Ayaw niya na talaga, papasak pa. Mahirap po. Kasi yung anak ko, matalino, yung hormone. Pag nagbi-video call kami, minsan kasi nagsasabay yung tawag namin dalawa. So, ano nangyayari? May group chat kami dati. So, ngayon, ano nangyayari? Tag-isa na. Tumatawag ako dun sa nanay niya. Tapos siya tumatawag dun sa tatay niya. Tapos sabi ng anak ko, Mami, Daddy, bakit ang dami kong hawak na cellphone? Di ba dati isa lang, 3 tayo? Bakit ngayon ang dami na? Kasi magkahiwalay na na video call. Mami, Daddy, magkaaway ba kayo? Wala na ba akong family? Mga kasi family yun eh. Wala na ba akong family? Mami, Daddy. Tapos sabi na anak ko, Mami, sino jowa mo? Sabi ko si Daddy. Sabi niya, sagot. Tapos sasabihin naman niya, doon sa kabilang phone, Daddy, sino jowa mo? Sabi niya, sabi naman yung tatay ng mga anak ko, ikaw, Yuri, mahal kita. Sabi niya, paano na si Mami? Hindi mo na ba siya mahal? May babae ka na ba? Sabi sa babae ko. Hindi naman nasagot yung yung tatay ng mga anak ko. Sorry po. It's okay. I mean, it's the contents of your heart. Whether we agree or not, yan ang laman ng puso mo. So, pakinggan namin. I just don't know anong pwede kong itulong sa'yo. Pumunta ba ako? Umasa ba ako? Hindi ko alam paano ko ayusin kasi LDR po kami. Uuwi siya. Sa unang uuwi in December. Hindi ako makakauwi next year, whole year. Kasi 2 years kailangan ko tapusin yung contract ko. Ano work mo dyan ngayon? Nag-aalaga po ako ng bata. Okay. Apo. Yun po. Why did you call me? Ako po manghingi ng advice, Papa Jackson. Anong gusto mong tanongin sa akin? Asa pa ba ako? O mag-move on pa ako? O ipagpatuloy ko pa ba yung pagsuyo sa kanya? Araw-arawin ko ba? Ang mukha ba akong tanga? Okay lang kasi sa akin kahit mukha akong tanga eh. At ko ba siya araw-araw kahit hindi niya na ako sinisiin? Kamustahin ko ba siya kahit hindi niya talaga ako sinisiin? Lahat ng apps, pinunta ko siya sa TikTok, minessage ko siya, signal lang ako. Sa WhatsApp, tinatawagan ko siya, nakulitan yata siya, binlock na ako. Sa Messenger, hindi niya ako mablock kasi nga para sa mga bata. Yun lang talaga yung sabi niya kasi sa akin eh. Para sa mga bata na lang. Kung paano tayo? Paano ako? Kaya wala naman na tayo. Mga bata na lang. Kasi sinira mo na yung tiwala ko. Malaki na yung nagawa mo kasalanan. Hindi na kita kayo pagkatiwalaan. Sabi niya? Opo. Sabi ko sa kanya, ano ba gusto mong gawin ko? Maniwala ka, nagsisisi na ako. Ano ba gusto mong gawin ko? Pagsatunsunuran ako sa'yo. Kahit masabihin mo sa akin na natumalon ako para mapatawad mo ko, gagawin ko. Sabi niya, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Nagawa mo eh. Nasaktan mo na ako. Hindi ko lang matanggap. Hindi niya kasi ma-imagine kung paano. Bakit? Hindi naman daw siya nagkulang sa akin. Which is totoo naman. Siguro nga kasi
Kasi Papa Jackson, curiosity ako noon din at time. Tapos LDR kami. Aminado ko, naglandi ako, Papa Jackson. Naglandi. Malandi. Kasi after naman nun na nangyari din, wala ni, nakontak na ako doon eh. Kamusta na lang. So, Ang tanong mo sa akin? tingin niyo po ba as lalaki? So, sa ginawa ko, matawad pa ako. Well, yung tanong mo is can only be answered by him. Hindi ko kaya sagutin yan on his behalf. I do not think it's fair that I'm going to assume yung kung mapatawad ka niya o hindi. I do not think that's fair na sagutin ko yan, no. Pero kung tanong mo sa akin ay kung mag-let go ka na ba? Opo, mag-let go po ba ako? Yes. Po ba ako? Wag na. Let this one go. Set him free? Set him free? No. You will not set him free. He's no longer yours to begin with. Accept that you have ruined your greatest chance of a family. Gusto ko tang pagalitan pero in our conversation sa litanya mo, you practically know everything that you need to know or everything that I can tell you. So hindi na para pagalitan pa kita. But let me just go ahead and make you realize something. Ready? Okay po. Remember when you were doing your job as a prostitute? Opo. Sa mga lalaking nakaulayaw mo, katawan lupa ka lang, tama? Opo. You found a guy who saw you more than that. You found a guy who saw you more than what you valued yourself. Mas mataas nga tingin niya sa'yo kaysa tingin mo sa sarili mo eh. And do not think for 1 second na hindi niya alam yung work mo. Alam niya yun. But he did not mind. Kasi minahal ka eh. Tama? Opo. Anong ginawa mo? Sinayo po. Hindi ko maintindihan. Alam mo, doon ako nawawala sa usapan natin. Hindi ko maintindihan what's gotten into you. Para hindi mo ma-appreciate that there's one. Kasi alam mo Lindy, hindi ikaw yung unang babae nakausap ko na yan yung naging work. Opo. You're not the first. At alam mo kung anong inaantay ng mga babaeng ganyan na naging work habang nag-work sila niyan? May isang lalaking sumriyos sa kanila. Tama mali? Opo, tama. Tama po. And you cheated on him. You cheated on him. Hindi ako naniniwala wala nangyari sa inyo nung pinapunta mo sa bahay niyo. Wala, Papa Jackson. Hindi ko alam kung paano maniniwala ako kasi may karelasyon
why would you ask a guy to come over to your place? Hindi na lang yun Talk eh. about his face. Ano na? About his face. About his height. Kasi sabi niya, maliit siya. So, Hindi niya, na lang yun eh. Hindi na lang yun, Lindy. Opo. Hindi na lang yun eh. Yung makipag-chat ka na lang eh. Opo. Yan. Yan talaga, binado ko. Hindi, yun na lang eh. Tapos pinapunta mo sa bahay nyo. Nandun yung anak nyo nung jowa mo. Opo. Tapos nag-attempt siya na may mangyari sa inyo. Opo. Let me interpret. Yung nag-attempt siya. Naglalaplapan na kayo nun? Kasi kung hindi kayo naghahalikan, ang ikikwento mo sa akin, nag-attempt siyang halikan ako. So? Ay, hindi ko... May mangyari po. Ano no? Yung may mangyari po kasi, ang gusto niya po kasi may mangyari. Pero about yun sa pagiging, intimidate na, meron. Pero yung talagang may nangyari sa amin, wala. Yeah. Pero bago umiyak yung anak mo, may ginagawa na kayo. Hindi ka nagkahalikan siguro kayo. Opo. Siguro, hinahawakan na niya yung body parts mo. Yes po. Yes. There you go. Yes po. That's lust. Andiyan na yan. Ano tayo magagawa doon? It happened already. Opo. Nangyari na. Diba? Nangyari na. Ano pa ba, Jackson? You just have to let him Ano go. pa mangyari to incident? You just have to let him go. He deserves another girl, not you. Maybe not even his ex. Kasi we can only assume eh, kung hindi umiyak yung anak mo, nagtalik kayo nun. Nasa mood na kayo eh. Opo. Sa pamamahay nyo magjowa. Opo. Ano? Crazy. Well, this is life's way of teaching you a lesson. I hope you learned the lesson. But if you're only questioning, much. yeah. But if you're only going to remind this guy so much pain. So spare him the pain and let him go. Alam mo, di ba sabi mo kanina, yung kanyang Iba. yeah, Hello po. yung kanyang long-term girlfriend na buntis ng iba, di ba? Tapos tinanggap niyo. Yeah, exactly. Nalulungkot ako kasi yung argumento mo, ba't yung tinanggap niya? Hindi mo naiisip. Let's try to do this in reverse. Naranasan na nga niya maloko ng ganun eh. Ulitin mo pa. Ba't yun yung babalikan niya? That's his Hindi niya pwede kayo siya sa amin. That's his decision, not yours. Well, he deserves somebody better than you. And you deserve to learn the lesson. So, tigilan mo na siya. Set him free. If you want, if you have this, kung meron kang, ilusyon na set free ang gusto mong tawag, o di sige. Pero palalayain mo na tong relasyon na to. Well, that's not your call. Hindi mo naisip yan nung
Pinasok nung pinasok ng lalaking yun, yung kamay niya sa loob ng bra mo. Hindi mo naisip yun. Yeah. Ito, let me be graphic to you. Nung hinawakan, nung hinawakan niya yung maselang bag, pinasok niya sa panty mo, hindi mo naisip to na may asawa. Opo. Yeah, hindi mo naisip to. And this is the consequences of your action. Well, please learn your lessons. Hindi, I cannot help but manghinayang kasi you found him eh. But the more painful the situation is, the better the lessons if you're willing to learn. Well, sana. I hope you learn. I learned a lot from this pain. Yep. Sana po. Wala kang kailangan sa akin. Alam mong hopeless na to. Opo, hopeless talaga. Alam mo, kaya mo lang tinatanong sa akin yun kasi naghahanap ka ng pwedeng magtulak sa'yo para habulin pa siya. Well, I'd rather tell you to learn your lessons rather than run after him. Ever since kasi simulang na paghiwalay siya sa akin, araw-araw, walang araw na hindi. Araw-araw ako humihingi ng patawad. Araw-araw ako nagmamakaawa. Well, alam mo, Lindy, baka napatawad ka naman na niya, pero ayaw ka na niyang balikan. Ako, sabi naman niya, napatawad na kita. Pero yung babalikan kita, hindi na. Yeah. Sa bata na lang. I agree with him. Bata. Siya po sa akin. I completely Ay. Good luck po, ma'am. I hope that life will be kind to you as you find your way through it. And I hope you find your next guy. Someone you can love better. Someone you can love better, and someone who will accept you for who you are. Good luck po. Thank you, Papa Jackson. I'm sorry, ma'am. I don't have anything to offer you. I'm really sorry. Okay lang po. Thank you for listening po. So much. It helps me a lot. I hope so. A lot. Thank you, Lindy. Thank you po, Papa Jackson. Thank you po.